Ano po ba ang pangalan ng bar na to na nireklamo ninyong The Cage po. The Cage Bar. Ano po ba yung nature ng business niya? Beer house ba or ano? Bar po siya. May mga DJ po siya, tsaka may mga parang party-party po eh. Okay, party bar. Ngayon, ma'am, yung location ba nito, ma'am? Ang malapit po ba siya, surrounded po ba siya ng mga residential areas? Yes po. Opo. Okay. May idea po ba kayo, ma'am, kung meron na po ba tong license? Ang sabi po kasi wala pa daw po. So, wala siyang license to operate pero nag-operate sila? Yes po. So, nagva-violate na sila ng ordinance dyan. Dyan pa lang, may violation na sila. Tapos, ma'am, do you have any idea ba kung yung lugar ninyo sa San Mateo, Rizal, you have a city ordinance nga nagsasabi na yung noise dapat limited lang or may restriction? Hanggang 10 p.m. lang po. May ordinansa po. And then this Cage Bar, hanggang when sila open? 6 a.m. po. Hanggang 6 a.m. Kailan pa ba ito, ma'am, nag-start operation yung The Cage Bar? Is January pa po. So, for the duration from January until itong October, ma'am, ito lang ba yung unang beses, ma'am, nga may nagreklamo? Kung dati, ma'am, may nagreklamo na sa Umpisa kanila? pa lang po, attorney, may nagreklamo na po. Nag-usap na po kami sa barangay ng tatay ng may-ari po. Okay. Nangako po siya na, na lalagyan nila ng soundproof. Pero hindi po nangyari. Kailan po kayo last nag-usap, ma'am, sa barangay? Itong pong January lang din po. Since hindi na po kami nagpunta. Ano po kayo, ma'am? Government employee kayo, ma'am? Or Yes po. taga saan po kayo, ma'am? Sa barangay Banaba po. Sa barangay din kayo, ma'am? Nag-work? Opo. Okay. Ang naabot na po ba ito, ma'am, sa inyong LGU? Like sa mga Office of the City Mayor or ano? Meron na po kaming letter through LGU po kay Mayor po. Nire-receive naman po nila. Kaya lang po, yung action po is di po namin nararamdaman. May instance ba, ma'am, nga napasira na ba ito dating The Cage Bar? Huminto po sila mga linggo lang po. Then, pagtapos po, yan, mas malakas pa po eh. Mas Okay. malakas pa po yung tugtog nila eh. Ano po daw yung reason, ma'am, that time nga pinahinto to sila? Wala pong permit. Walang permit. So, tapos ngayon, ma'am, wala pa rin silang permit. Wala pa rin. Pero nag-ooperate na sila. Nag-operate po. Okay. Pero ang sabi po nila, attorney, po daw, inaasikaso daw po. Hindi ko lang po sure ngayon kung meron na po. Pero sabi po rin sa barangay na tinanong ko, wala pong permit kahit sa barangay. Okay, pag sa mga ganitong case, ma'am, no, just sa overview lang, so most likely, kung sinabi niyo nga wala silang permit, so number 1, nag-violate na sila nga operating without permit, no? So that's violation. And number 2, kung meron kayong local ordinance kang sasabi hanggang 10 p.m. lang yung noise, tapos lumagpas siya, so that's another violation din sa ano. So pa mga ganito, pwede ito siya actually maikaso sa LGU na BPLO, yung Business Permit Licensing Office. Kasi they would investigate kung ito ba yung establishment, are they compliant sa ordinance, sa mga ano. So based na sa inyong facts niya sabi, they are not compliant. So dapat hindi na sila bigyan ng ang permit or kung nag-operate sila, i-suspend na. And also, kung hindi sila talaga madala sa mabuting usap, pwede actually masampan to ng kaso sa court na that's what we call public nuisance, no? That's Article 694 ng Civil Code. So, ano po yung elements ito? When it annoys or offends the senses or it obstructs or interferes with the comfortable enjoyment of life and property. So, pag sobrang ingay, nga daming residential unit, you cannot enjoy, di ba? Comfortable life kasi hindi ka makatulog, stress ka. Opo. So, and then, dami kayo nagrereklamo sa buong barangay dyan. So, most likely, ma'am, that would fall under public nuisance. So, anong pwede natin magawa pa mga ganito? There's an action to abate, no, such nuisance. Fina-file siya sa court. Yan yung mga resort, ma'am, pag hindi na talaga sila madala sa mabuting usapan. Magandang hapon po sa inyo, Sir Ronald 14. Sir, kuha lang kami sana, sir, ng inyong pahayag, sir, regarding po, sir, sa mga nirereklamo po, sir, ng mga residents of Barangay Banaba sa San Mateo, Rizal. Kasi andun sila, sir, nakatira malapit po kung saan naka-establish ang inyong The Cage Bar. Actually, sir, may mga permit naman po ako. From business permit and liquor permit. Okay. Commercial space din naman po ako. Sports bar, so serving and drinks. Umaabot po talaga kami ng midnight, at least 4 a.m. Ganun po talagang operating hour namin. Nakasaad din po yon sa business permit ko na ganun po siya. And about naman po sa noise na ina-complain nila, nagkaroon na rin po ako ng sound deadening sa area ko, sa sarili ko po. Ang reason po kasi nun before, sinara ko talaga to kasi nagko-complain sa akin.
pina-ocular ko yung lugar. Wala kasi atang firewall yung nasa tabi ko, which is yung commercial ako, sir. Nasa likod ko sila eh. So, wala silang firewall. So, kahit anong gawin ko po na sound deadening sa inside ko, kung nakadikit sila sa akin, wala po. Ayun lang po yung magagawa ko. May na-receive din kami, sir, na report, sir, na before, sir, ang pina-close kayo, sir, because of complaint nga sa noise. And then that time, sir, wala din kayong license and yet you were operating a business. Actually, yun, naka-close naman talaga po yun. Yung license nun, sir, hindi pa napipirmahan ng BPLO. To the reason, ang problema naman po namin noon that time, yung may-ari po ng lupa is hindi nakapag-renew for the taxes. Yung mga penalty niya po. Kasi hindi po sa akin yung lupa. Rented po ako sa lupa ko. Okay. Apo, ayun po yung reason nun. Kaya nag-closure po kami nun. Actually, recorded naman din po sa municipality ng San Mateo. Sir, yung pader po namin na inaano nyo po is, yung pader na po yun is 1990 pa po naka-pader po. Hindi naman po siguro papayag yung may-ari po ng pader kung lahat kami po is nakapader po doon. Maliit pa po ako, pader na po namin yun. Kung kami po ay magdo-double walling, sila naman po yung may business, sila na lang daw po dapat ang mag-adjust. Dati na po yung pader na yan bago po sila dumating dyan. Sila po ang may business, so sila po dapat ang mag-ano ng pader nila. Diba po? Yes, kasi po. dati na po kami naninirahan po dito, matagal na po. Bago Okay. po kayo lumating dyan, nandito na po kami. Super na po, super permission na po sa amin talaga pa. Super na po. Biro po araw-araw. Wala kaming tulog dahil lang po dyan. Nagkakasakit na kami halos dito. Dahil laging puyat. May pumapasok po manang umaga. So paano po namin yan maaano? Nakakatulog kami 3 AM. Gagigising kami alas 4, alas 5. Buhay pa po kayo. Sana naman po kami nakikiusap po kami noon. Nagharap na po tayo, nakikiusap kami sa inyo. Sabi nyo, lalagyan nyo ng soundproof. Anong soundproof? Lalo nga pong lumakas eh. Yes, Yung sir. sa amin naman, sir, hindi naman talaga pader yung nireklamo namin yan. Sir, yung ingay po na lumalabas papunta sa kabahayan po. Okay. Kahit dalawahin pa po nila yung pader, yung ingay po na galing sa bar, Hindi po. napupunta talaga sa amin. Kasi ang daming bahay sa likuran eh. Mhm. Tsaka yung mga tao po, attorney sa matatagal na po. Ako maliit pa po ako, pader na po yan eh. Kaya kung may mag-a-adjustment po siguro, sila po. Kasi sila po yung may business ng ingay. Hindi naman po kami ang maingay. Ma'am Maria Senyunes, ma'am, good afternoon po sa inyo. Ma'am, regarding to ma'am sa mga complaints ma'am ng mga lumapit dito, regarding sa The Cage to ma'am na bar na sobrang ingay po. Napuntahan nyo na po ba yung The Bar, ma'am? Yes po. So ano po yung, totoo po ma'am nga maingay nga? Pumunta po ako dyan sa para po ko talaga na kung maingay po talaga. Okay. Pumunta po ako dyan sa bahay nung nagko-complain at nang inabot ko po yung oras ng hanggang 11 at ayun po nga po, maingay po talaga. Okay. So since mama kayo mismo ma'am first hand ng experience na maingay nga talaga yung The Cage na bar, ma'am, ano po yung ginawang action po ma'am ng barangay, ma'am? Ang ginawa pong action ng barangay ay pag nagko-complain po yung may-ari, yung yung naiingay nga po yan sila Jenny, ina-action na naman po kagad ng barangay. Pinunpuntahan naman po. Alam po, pagkatapos po nun, ayun na naman po sila. Okay. So Oo. with that, ma'am, naiakyat na po ba, ma'am, yung itong reklamo, ma'am, sa LGU na sa level na ng Office of the Mayor? Kasi kung yan ang pala ginagawa ng The Cage na tipo na hintayin lang nila lagi na pupuntahan nyo sila, hindi naman pwede ganun ng lagi. Kailangan may definite na reprimand. So naiakyat na po ba ito, ma'am, sa Office ni Mayor? Kasi po yung yung kaso pong yan ay ipunta na po doon sa mayor's office po. Iyon po, nagreklamo naman po sila yung may complaint. Okay, so sa ngayon, ma'am, wala pang action na binigay, ma'am, yung office ng mayor? Napuntahan na rin po. Ang nagpunta po ay yung pong Committee ng Peace and Order. Si Nilo po, Konsihal Nilo Gomez po. Nung inano sa amin sanggunian, kasalukuyan pong na committee contemporary yung Peace and Order, napuntahan na po namin yan, na-inspect din namin kasama ang BPLO at saka ang sanitary. Nabigyan naman po ng closure order yan since siguro mga July or August. Nag-complain na tinanong ko po ang BPLO but nag-ooperate na yung the bar dahil may complain. Naka-complain na po daw ng business permit.
So, nung inano ko na, sinabi ko noon, nung inano namin na ang complaint ay ingay, sana na ano ba yung procedure nung soundproof nung bar ko para hindi maka-istorbo sa kapitbahay. Okay. So, si BPLO na po ang may ano ron. Okay, dati nabigyan ng closure order kasi the cage bar is operating without business permit. Actually, sir, violation yan. Pwede siya, actually, sir, makasuhan, sir. Also, sir, we heard, sir, nga meron daw kayong ordinance dyan, local ordinance, na dapat yung noise hanggang 10 a.m. lang. Itong the cage bar, umabot ng 4 a.m. So, nakakaperwisyo na talaga, sir, sa mga residente. That's another violation for the cage bar, sir, na pwede isampa talaga, sir, ng LGU laban sa cage bar. And a strong evidence, sir, nga pag magsampa kayo ng case sa may BPLO, ngayon, sir, yung ground kung bakit, sir, nga isuspend dapat yung license. In the first place, dapat hindi na yung BPLO nag-issue ulit ng license sa the cage bar. Yes Kasi po. po yung doon sa pag-ano ng permit, hindi naman po sanggunian yon na sa department na po ng BPLO at ibang department yung nagko-comply yung mga requirements ng mga business. So, kung na-comply po nila at may problema pa, siguro po ano na lang ulit po doon sa yung complainant doon sa sa BPOS. Sir, matutulungan po ba ninyo, Councilor, itong mga complainants ninyo, sir, mga residente, sir, nga may akyat itong kaso sa BPLO para sir mapasuspento yung the cage bar? Kasi medyo malaking perwisyo, sir, ginagawa nito sa mga buhay, sir, ng mga residente. Pabalikin niyo po dito yung complainant at i-ano po namin kasi, sa sir, sa ahensya kasi ng ganito local po, government. Councilor, matagal na po sila nagrereklamo sa LGU, since January pa to pero hindi pa sir na-actionan We will coordinate lang, sir, sa office ninyo, tawagan, sir, yung officer ni Mayor. Kasi, sir, dapat, sir, actionan to, sir, ng Mayor, sir, Kasi it becomes a problem sa inyong lugar na the cage bar is like a public nuisance na Actually, sir, kung hindi pa talaga, sir, madala sa mabuting usapan ito, mapipilitan talaga sir, nga iakyat sa korte to file a case for action for abatement of public nuisance. Pag ganito, sir, mas pangit sa image ng inyong LGU na munisipyo na bakit umabot pa sa punto nga pupunta sa korte, meaning hindi inaksyonan ng LGU, di ba? So, bago pa umabot sa ganung dapat sa level, sir, ng LGU, maksyonan na to. Kami bilang sangguniang bayan, nung dumulog po sa akin yan, ay agad ko pong inaksyonan yan. Dahil nakita ko nga po yung reklamo. Nung nakita nga namin walang permit, kaso na-suggest ko na isara. Naipasara naman po yan. Yun nga lang, na-comply po yung requirements ng BPLO about dun sa permit. So, yung dun sa so, I guess, sir, siguro kung yung additional na maingay uli, so, ipapalo up ulit na... Siguro, sir, ganito, sir, since sabi mo, sir, nga, sinabi naman, sir, ng mga complainants, sir, nga nung reklamos na inaksyonan nyo, so we appreciate that, sir. So, regarding naman sabi mo, sir, nga nag-comply sa BPLO, then there's something wrong, sir, sa BPLO mismo ng LGU ninyo. And siguro, sir, may we request, sir, since kayo, sir, mismo yung councilor dyan, baka you can conduct, sir, ng hearing or investigation mismo sa mga BPLO nung why is it that they are issuing license sa mga establishments nga they know very well nga they create public disturbance, nuisance, sir, di ba? So, bakit nga tinuloy pa rin nila mag-issue ng licensing? So, there is something wrong sa ginagawa. There's irregularity in what they are doing. Kaya, sir, magpahingi namin, sir, tulong sa inyo, sir, bilang councilor, para mapaabot, sir, sa kay mayor din ninyo. Ganito lang, sir. Bayan nyo, bukas, punta sila dito sa opisina para namin sa BPLO or kung sa ahensya ang dapat sige po, sir. Ang papasamahan na lang po, sir, ng team ng Wanted sa radyo, kasama po yung mga staff po ni Senator Idol Raffy Tulfo, itong mga complainants. Ang pupunta lang kami, sir, sa inyong tanggapan dyan para, sir, sabay-sabay tayo, sir, mapupunta natin, sir, either yung BPLO or mismo, sir, yung office of City Mayor na mismo, sir, para, sir, ma-actionan na to, sir, kasi matagal ang problema to since January. Kaya, sir, tulungan na natin, sir, magtulong-tulong na lang tayo para mabigyan, sir, action. Better mapa-close to, sir, yung the cage bar. Ano po natin yan? Yes po. Maraming salamat sa inyo, Sir Councilor Nilo, sir Ronald. Yes po. Kami, sir, ayaw din namin, sir, nga mawalan ka ng negosyo so kaya, sir, we are proposing na para peaceful lang, sir, nga wala may mapaperwisyo, pag mag-uusap kayo, sir, ng complainant, sir, yung noise, sir, i-minimize yun, so hanggang 10 ng po by ordinance, sir, we should limit that, sir. Kasi para, sir, iwas perwisyo. Otherwise, sir, kung hindi, sir, i-follow, sir, at saka madami, sir, na mga inhabitants dito, sir, yung mga papiperwisyo, mapipilitan, sir, yung LGU, sir, na isa-shutdown kayo. Ipapasira kayo, sir, for violating in the first place
yung ordinance, and of course, sir, as a public nuisance din. Kaya, better, sir, we advise you, sir, na kung sana we could meet a peaceful settlement here dito, nga okay sa complainant, okay sa inyo, para, sir, tuloy yung negosyo nyo, tuloy din yung peaceful lang, sir, na buhay ba ng mga residente. Para win-win situation tayo dito, sir. Okay po. Sige po, sama ko yung team ng Sawantes Radio, ma'am. Yes po, okay. And then from there, kakausapin natin mismo yung The Cage din na, no? Kung papayag sila, okay. Pero pag hindi, then tutulungan din kayo, ma'am, nga isampa na yung kaso. Okay If po. ever. Okay. Opo. Salamat po, attorney. Sige po, sir. At saka, ingat po kayo lagi, ma'am. God bless po. Thank you din po. Opo.